Hello, Doc. Good evening po. Narinig na siya inang masiglang bati ng nurse sa bagong dating. Hi, I just want to leave a message to Dr. Lau. I cannot wait him now. Kindly tell him I'm just at the heart center if ever they need me. Pahayag ng bagong dating. Nakangiting tumango-tango ang nurse at sa pakiwari ni Shaina, di nito maitago ang pagkakilig sa harap. Okay po, Doc. Makakarating po. Saad nito na may kasamang pagpapakyut. Thank you. Matipid namang pahayag ng kausap nito. Sa muling pagsasalita ng kausap ito ay parang pamilyar sa kanyang boses. Out of curiosity, bigla niyang nilingon ang lalaking nakatayo lang din sa kanyang tabi. Namilog pa ang kanyang mga mata na mapagsino ito. Dr. Chan? Walang alinlangang wika ni Shaina. Agad lumingon yon sa kanya. Mula sa pagkakunot ng noo, biglang namutawi ang matimis ng ngiti sa labi nito at tila ba nawala ang mata nito dahil sa pagkakangiti. Shaina, hey, I thought you're out of the country. Para nasa Paris ka lang ng isang araw Masiglang wika nito na ibinuka ang mga bisig para sa kanya. Sa kasiyahan agad sa Shainang lumapit dito. Yumakap dito nang di niya namamalayan. Namiss niya ang mabait na doktor at tuwang-tuwa siyang makita ito. I'm here now, how about you? Dito ka rin nagjo-duty? Pahayag niya dito kahit talatang di naman nag-duty to kundi para nag-o-opisina lang base sa pananamit na nakasuit. Yeah, sometimes. What's up? Don't tell me may pasyente ka na naman dito. Nakangiting tudyo nito sa kanya. Nginitian niya to ngunit nang maalalang kalagayan ng tatay ni Carla bigla siyang nagseryoso. Can you please look at my patient? May pimig pagkaakawa si Shaina dito. Baka may magawa siya o kilala niya mga espesyalista sa procedure na gagawin sa tatay ni Carla. What happened? And who's your patient? Tura nito. He needs to undergo a procedure pero wala na yata yung doktor na gagawa. Please, she's my friend's father. Sagot niya. Tinapik siya nito sa balikat at bumaling sa namamatandang nurse. Nurse, can I see the record of our patient please? Tura ni Dr. Chan sa nurse. Agad namang tumalima yon. Kinalikot ang computer at maya-maya lang binigay sa kanyang nakaprint na record. Can you do that? Saan niya rito? Kahit wala siyang ideya tungkol sa nang sinabi nito. He has financial problems. I will take care of it. Are you serious? 101%. Please do something about it. Seryosong saad ni Shaina at matiim muna siyang tinignan ng doktor bago umiling-iling na bumaling sa nurse. I need his complete record. Tura niya sa nurse at agad naman yung tumango. Right away, Doc. I-request ko lang yung chart niya sa ICU. Ang nurse bago dinampot ang telepono at may kinausap. Maya-maya lang nasa kamay na ni Dr. Chan ang chart galing sa ICU. Saglit na pinag-aralan at pagkatapos bumaling ulit sa nurse. Kindly arrange the operating room for Nagby. I'll be back after 1 hour. Thank you. Saad nito sa nurse na walang ginawa kundi tumango-tango sa lahat ng sinabi ni Dr. Chan. Pagkatapos ng instruction sa nurse, hinila siya ng doktor palabas sa ospital. Where are we going? Let's eat first. Siguradong gugutumin ako sa pinapatrabaho mo sa akin. Tura nito at napangiti ang dalaga dito. Kahit paano nagkaroon siya ng kapanatagan dahil matutuloy ang operasyon ng tatay ni Carla. Thank you. Maramdaming pahayag niya. Pinisil pa niya ang kamay nito na nakahawak sa manibela. Sa isang fine dining malapit lang sa ospital sila napadpad. Nag-order agad ang doktor ng kanilang makakain kahit wala pang ilang 10 minuto serve na ang pagkain nila. Tell me, how are you related to the Villacordas? Walang kaabog-abog na tura ng doktor. Tinignan niya to sa mata na mariin saka umiling-iling pinagpatuloy ang pagkain. If my ear serves me right, parang sinabi ni Clyden Villacorda before that he is your husband? Patuloy nito at lalo siyang natawa. Did you believe it? Wika ni Shaina. Why not? Not unless he's making a joke. Saan nito? Yeah, he is. How come? Never heard that the Villacorda's heir was married. Isn't he the fiancé of that supermodel? Sunod-sunod pang tanong ng kaharap. Kung di ni Shaina lang siguro to kilala, mapagkakamala niya tong showbiz reporter. Yeah, haven't you heard about secret marriage? Pahayag niya kaya't natigil din yon sa panguya. We're married but only for 3 years. After that, we're going to file an annulment, then magkakanya-kanya na kami so we don't need to publicize it. Walang paligoy-ligoy niyang paglalahad. Napakanot ang noon nito ngunit tumango-tango rin matapos na ikwento dito ang buong pangyayari. Wow! Saad nito sabay iling at sunod-sunod sumubo ng pagkain. Sinabayan na lang din naman niya ito. Malaki ang tiwala niyang di nito'y pagkakalat ang kanyang sekreto.
Magaan ang loob ni Shaina sa doktor at tinuturing niyang isa to sa mga taong kanyang mapagkakatiwalaan. Pagkatapos ng dinner agad silang bumalik sa ospital. Nasa operating room na ang pasyente kung kaya doon na lang sila naghiwalay ni Dr. Chan. Iniwan ito ang pangakong gagawin lahat para mailigtas ang tatay ni Carla. Sa sobrang saya niyakap ni Shaina to at baka tuluyang pumasok sa pintuan ng OR. Napaupo siya sa bench malapit sa pintuan habang nasa isip ang gagawing procedure. Maya-maya ay naalala niya ang kaibigan. Nilibot niya ang paningin ngunit wala ni isang anino ni Carla malapit sa operating room. Tamang-tamang may dumaang nurse papasok sa OR kaya tinanong niya nasa ng bantay ng pasyente. Nalaman niyang narito kanina ang bantay pero di nito alam sa nagpunta. Sinabi pa nitong hindi mapakali o di kaya nininervyos. Pagkuha ng impormasyon, nagpasalamat sa Shaina sa nurse at wala sa sarili. Nagpalakad-lakad hanggang mahagip ang chapel ng ospital. Pumasok siya doon at umupo. Di niya alam kung ba't dinala siya ng kanyang paa doon pero paglinga niya sa paligid, may taimtim na nakaluhod sa harapan. Sa bulto pa lang alam niya na kung sino yon. Tahimik lang siya habang pinagmamasdan ng kaibigan. Carla loves his dad so much and would do everything just to save his life. Kahit sino namang anak hindi maaatim na nakikitang nahihirapan ng mga magulang. Pagtayo ni Carla mula sa pagkakaluhod, agad nagtama ang kanilang mga mata. Nababanaag ang labis na kalungkutan ngunit bigla, kumista pa mga yon na makita siya. Di niya namalayan paano to nakarating ng mabilis sa kanyang kinaroroonan at nakayakap to na mahigpit sa kanya. He will be fine. Pag-aalo niya rito habang hinahagod ang likod nito. Di ko alam anong gagawin kung wala ka. Thank you very much. Madamdaming pahayag ni Carla at pinisil niya ang mga kamay nito. Don't mention it. Ang importante, ginagawa na yung procedure at magiging okay ng daddy mo. Saad niya kung kaya mas lalong yumakap si Carla sa kanya habang naluluha. Sabi ni Doc, it takes 6 to 8 hours ang operation. Magpahinga ka muna, wika niya. Thank you pero baka kailangan sila habang wala ako. Shh, everything is okay. Halika't sasamahan kitang kumain. Wika na Shaina kung kaya't nagpatiay na rin ang kaibigan. Sa isang cozy restaurant niya dinala si Carla para kumain. Malapit lang din to sa ospital na kinaroroonan ng tatay niya. Kahit tapos na siyang kumain kanina kasama ni Dr. Chan, kumain pa rin siya para ganahan ng kaibigan. Sa isang linggong di niya nakita si Carla, napakalaki ng pangangayayat. Nagmukha tuloy itong mas matanda kaysa age niya. Habang kumakain, nagkwento si Carla tungkol sa buhay nila, mula sa pagkalugi ng negosyo ng pamilya nila na naging sanhi ng pagkakasakit ng kanyang ama hanggang mawala lahat ng mga ari-ariang naipundar ng kanyang pamilya. Tatlo silang magkakapatid pero may kanya-kanya ring mga pamilya ang dalawang kapatid niya kung kaya't siyang lubos na nagsasakripisyo para sa kanilang mga magulang. Ang ina nito ay nagbago mula sa mapagmahal at maalalahaning may bahay, naging tao na rin sa labas. Mas ginugusto nitong palaging kasama mga kaibigan, gumagala, nagmamadyong kesa tumao sa bahay. Palibhasa na sanay sa marangyang buhay at di nakayanan ng kahinait-nan ng kanilang kinabubuhay. Pagkatapos itong magkwento tungkol sa kanilang pamilya, mas lalo na siya inang nakitaan ng pagkalungkot ng kaibigan kaya't ginagap niya ang kamay nito at pinisil upang sabihing hindi ito nag-iisa. Everything will be alright, nandito lang ako para sa'yo. Sinserong pahayag niya at talong naluha iyon. Thank you, you are an angel. Pahayag nito at lalong pinisil ang kamay nito bago sinabihan, kumain ng madami. After a while, siya namang nagkwento tungkol sa kanyang sarili. Nakitaan niya ng pabimilog ng mata si Carla, lalo nang marinig ang tungkol sa pagiging mag-asawa nila ni Clyden. Ngunit nakitaan rin ng pagkalungkot nang sabihin niyang temporary lang ang status silang dalawa. Pero magkaganon man naiintindihan nito ang kanyang sitwasyon at nangakong hindi niya to ipagsasabi kahit kanino. Pagkatapos silang kumain, piniling bumalik ni Carla sa ospital. Sobra tong nag-aalala sa kanyang ama at mas gusto daw nitong maghintay sa labas ng operating room. Sinamahan din niya ito hanggang matapos ang operasyon at i-declare ni Dr. Chan na successful ang ginawang procedure. Sa tuwa, nayakap na siya ina ang binatang doktor habang natatawa naman tong tinanggap ang yakap niya. Although successful ang procedure, hindi pa rin maialis na nasa risk pa rin ang kanyang kondisyon. Kailangan pa natin siyang bantayan at i-monitor. Pahayag ni Dr. Chan pagkatapos. Pareho naman silang tumangutango ni Carla na halos di alam ang gagawin dahil sa sobrang kasiyahan.
Ilang oras din silang naging abala para mailipat si Mr. Santiago sa recovery room. Si Dr. Chan ang personal nag-asikaso kung kaya agad-agad ding natapos ang lahat. It is almost done. Hindi ka pa ba uuwi? Baling ni Dr. Chan ang nasa tamang ayos ng lahat. Samahan ko muna si Carla dito. Kawawa siya kung maiwan siyang mag-isang magbabantay. It's alright, Mare. Umuwi ka na lang din para makapagpahinga. Kaya ko na to. Thank you so much ha. Kung di dahil sa'yo baka nasa bingit pa ng kamatayan ng dad ko. Mabilis naman pahayag ni Carla. Alam niyang kadarating lang kanina ng kaibigan at di pa siya masyado nakakapagpahinga. Are you sure? Paninigurado niya kay Carla at tumango-tango iyon. I'll send you home. Pahayag ni Dr. Chan at halos iisa ang ulo nila ni Carla na tumingin dito. It's late night na. Delikadong magbiyahe mag-isa. I'll be back in a minute. Punta lang ako saglit sa doctor's room. Wika ni Dr. Chan, hindi na hinintay ang kanyang sagot. Sigurado ka bang kaibigan mo lang yon? Maya-maya saad ni Carla nang mawala sa kanilang paningin ang doktor. Of course, nature lang talaga niyang sobrang caring. Saad niya rito. Di mo sure? Si Carla at pinangunutan niya ito. Sa bagay, gwapo naman, maginoo pa. Pwede nang pamalit kay Clyden. Vilicorda kapag nagkataon. Wika ni Carla at kulang na lang batukan ni Shaina ito. Saka pinandilata ng mata. Kukurutin pa niya sana ito ngunit nakabalik na si Dr. Chan sa kinaroroonan nila. Sigurado kang kaya mo na ha? Tawag ka lang kung may kailangan ka. Paninigurado niya kay Carla. I am very sure. Ingat kayo. Doc, pakiingatan ng kaibigan ko ha? Maraming salamat sa pagliligtas sa tatay ko. Baling nito sa doktor at isang matamis ng ngiti lang ang isinagot nito. Nagyakapan pa sila ni Carla bago sila lumabas sa recovery room at tinungo ang parking lot. Alas 3 na madaling araw nang makarating sa bahay si Shaina. Di na rin siya nagatubiling papasukin pa si Dr. Chan sapagkat alam din niya pagod na rin to. Nagpasalamat na lang siya sa mabait na doktor bago bababa ng sasakyan, pumasok na sa loob ng bahay. Pagkatapos hugasan ng katawan, kinuha niyang cellphone bago inihilig ang katawan sa kama. Agad namang nagpakita ng mensahe si Nicole mula sa kanyang messenger. Did you sleep till dawn? Bakit ngayon ka lang nag-online? Si Nicole sa kabila. Nope, I just forgot to turn it on. Why? Saan niya rito? Kuya has been pestering me. Bakit daw di kanya makontakt? Wika ni Nicole habang nakikita niyang nakalip pout ito sa pagtatype ng mensahe. Biglang nagising ang diwa ni Shaina sa sinabi ni Nicole. Totoo ba? Kinokontak siya ni Clyden Villacorda? Biglang sumilay ang matamis ng ngiti sa kanyang labi. Ah, ganun ba? Bakit daw? Sagot niya kay Nicole. Di pa nga niya makapaanong tamang sasabihin dito. Nasa US na siya. He's celebrating anniversary with Samantha right now. Unti-unting nawala ang ngiting sumilay sa kanyang labi kani-kanina lang nang malamang kinokontak siya ng asawa. Napanunok pa siyang ilang ulit at di malaman anong isasagot sa kaibigan. Sa tagal ng reply niya, nag-send ulit ang kaibigan. This time, picture ni Clyden at Samantha habang kapwa nakangiti at magkayakap. Sa nakita'y biglang bumigat ang dibdib niya. Para siyang nasuffocate kung kahit napahinga siya ng sobrang lalim. Ah, okay. Pakisabi, happy anniversary. Reply niya kay Nicole habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Baka nag-aalala sa'yo, just keep your phone open. Sagot na nasa kabilang linya at napangiti na siyang sobrang pait. I'm okay. It does not need to check on me. Saan niya rito? Pagkalipas na ilang salita ng mensahe sa messenger, nagpaalam na si Nicole sa kanya. Ngunit makalipas ng ilang minuto, nakatitig pa rin si Shaina sa kanyang cellphone. She has lots in her mind at the same time she's trying to ignore what she feels inside. Napapikit siya na mariin. Kahit anuman ang iisipin niya, kahit ilang ulit makaramdam ng kurot sa dibdib, ay hindi talaga magbabagong ideya. Hindi para sa kanya si Clyden. Bumuntong hininga siya na ilang beses bago pinatong sa side table ang cellphone. Nahiga ang sarili sa kama at maring pumikit. Tanging dasal niya sa pagkakataong yon makatulog agad para malimutan niya ang di magandang nararamdaman. Dahil madaling araw na sa siya inang nakatulog, pasado alas 10 na siya nagising. Gaya ng dati, dumiretso siya sa banyo at naligo. Pagkabihis, bumaba siya mula sa kwarto at tinungo ang dining area. Kumakalam na ang kanyang sikmura at lalo pang naramdaman ng gutom nang maamoy ang adobo mula sa kusina. Good morning, ate! Bati niya kay Ate Luz habang abala sa ginagawang pagluluto. Ngumiti ang matanda ngunit napagtanto niya hindi pala to nag-iisa.
Naroon din daw ang driver ni Clyde na si Kuya Ronnie at nagkakape. Hello kuya, takang bati niya dito. Di kasi nagpupunta si Kuya Ronnie kung wala ang kanyang amo. Magandang umaga ma'am, late kayo nagising ngayon na. Pahayag nito na sinabayan ng pangiti. Oo kuya, pinuntahan ko kasi si Carla sa ospital, mga madaling araw na ako nakauwi. Turan niya habang kumukuha ng tasa para magtimpla ng kape. Ah, ganun ba? Close po yung phone ninyo? Pasimpleng tanong nito. Baka deadbat na, hindi ko napansin. Tumatawag po kayo? Di naman ma'am, kahapon ka pa raw hindi makontak ni sir. Medyo napangiti siyang konti pero bigla ring sumeryoso nang maalalang finorward na picture ni Nicole. Pakisabi po okay lang ako. Pilit ng iting binigay niya rito. Tumango yon ngunit para nag-oobserba. Kumukuha si Shaina ng plato at kubyertos nang biglang tumunog ang cellphone ni Kuya Ronnie. Agad siyang lumingon dito at patitoy napatingin din sa kanya. Si Sir Clyde din. Sabihin mo kuya natutulog pa ako. Biglang sabi ni Shaina dito. Nagtatanong ang mukha nito ngunit tumaba sa dining upang sagutin ang tawag ng amo. Pinagpapasalamat naman ni Shaina na naintindihan siya ni Kuya Ronnie dahil kung hindi, wala siyang alam na sasabihin dito. Patapos na siya sa pagkain nang pumasok ulit ang personal driver ni Clyden sa dining room. Lumapit sa mesa at umupo sa kanilang kinauupuan habang nagkakape. Ano pong itinerary niyo ngayon, ma'am? Maya-maya ipahayag nito. Bigla siyang tumigil sa pagnguya at saglit na inisip ang itinerary niya ngayong araw. Kakamustahin ang lagay ng tatay ni Carla. Kakamustahin sina Ana, ganon din ang tatay niya at pupunta sa villa para ihatid ang kanilang pasalubong kina Mr. and Mrs. Villacorta. Pagkatapos, diretso siya sa Mia para sasakay ng eroplano papuntang Lawag. Ihahatid ko na lang kayo ma'am sa pupuntahan niyo. Pahayag nito. Okay kuya, salamat. Sagot niya nito dahil alam niyang di naman siya nito tatantanan kung hindi siya papayag dito.